Ang bawat negosyo ay may sariling kwento ng pag-usbong, paglagas at mga aral na pwedeng mapulot mula rito. Hindi lamang ito simpleng talanang kung kailan nagsimula at bakit bumagsak ang isang tindahan, kundi isang mas malalim na salaysay ukol sa ugnayan ng pamilihan, teknolohiya at pangailangan ng mamimili. Ang CDR King ay isang halimbawa ng negosyo na nilahukan ng maraming Pilipino. Tumatak sa alaala ng mga mamimili at kalaunan ay nagtapos ng mahabang yugto ng operasyon sa industriya ng retail sa Pilipinas. Ang CDR King ay tinatag noong 1997 bilang isang maliit na tindahan sa Paterno Street, Quiapo, Maynila. Ito ay tinatag nina Nicholson Santos at Henry Ngo na siyang orihinal na may-ari at mga tagapagtatag ng nasabing negosyo. Noong panahong iyon, karamihan ng mga tao at mga institusyon ay umaasa sa optical disc para sa imbakan ng datos. Ang mga recordable CD o CDR ang pangunahing ibinebenta ng tindahang ito, kaya naman nakuha nito ang pangalang CDR King. Ang konsepto noon ay simpleng negosyo ng pagbebenta ng murang CD media. Napansin ng mga nagtatag na marami ang nangangailangan ng mas murang alternatibo sa mga produktong ito dahil mataas ang presyo ng mga branded na CD. Kinilala ang tindahan bilang isang pamilihang naglalayong maghatid ng murang teknolohiya sa masa. Sa simula, ang operasyon ng negosyo ay hindi kasing laki ng isa sa mga malalaking mall. Ito ay isang maliit na tindahan na mas nakatuon sa mga estudyante, guro at maliliit na negosyante na nangangailangan ng inexpensive na CD para sa kanilang mga pangailangan sa pag-store ng data. Ang estratehiya ng pag-target sa mga lugar malapit sa mga kolehiyo at universidad ay isa sa mga unang hakbang para mabilis na makilalang negosyo sa mga kabataan at edukasyonal na sektor. Habang lumalago ang demand ng teknolohiya, ang CDR King ay nagsimula ring magbenta ng iba't ibang produkto bukod sa CD media. Sa pagdaan ng taon, pinalawak nito ang linya ng mga paninda upang maisama ang mga computer peripherals tulad ng flash drives at memory cards, mga mobile phones at accessories, audio at video gadgets, LED lights at iba pang electronics at home appliances at electric bikes. Ang pagpapalawak ng produkto ay paraan para makasabay sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at kagustuhan ng mga mamimili. Ang mga produktong ito ay kalimitang binili ng wholesale mula sa mga manufacturer sa China, Taiwan at iba pang bansa at pagkatapos ay ibinebenta sa ilalim ng tatak ng CDR King o iba pang sub-brands tulad ng Stark at Kenco World. Sa sinimulang murang tindahan sa Quiapo, ang CDR King ay mabilis na lumago at nagkaroon ng daan-daang sangay sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Noong pagitan ng 2000s at kalagitnaan ng 2010s, umabot ang kanilang bilang ng branch sa mahigit 350 hanggang 500 sa kabuuan ng Pilipinas. Karamihan ay matatagpuan sa loob ng mga malalaking malls tulad ng SM, Robinsons at iba pa. Ang estratehikong pagpasok sa mga pangunahing mall ay nagbigay daan sa CDR King ng mas malaking visibility kumpara sa mga karaniwang tindahan sa kalsada. Ito rin ay nagpaigting sa ideya na ang negosyo ay hindi lamang maliit na tindahan, kundi isang kilalang retail chain na kayang makapagsabayan sa iba pang mga retailers. Maraming dahilan kung bakit sumikat ang CDR King at bakit ito naging isang kilalang pangalan para sa maraming Pilipino. Ang pangunahing dahilan ng pagiging tanyag ng CDR King ay ang presyong ibinibigay nito para sa electronics at gadgets. Sa isang bansa kung saan mataas ang presyo ng teknolohiya, ang mga produktong mura at abot kaya ay agad na tinanggap ng masa. Ang pagtaos ng promosyon at pagbaba ng presyo upang makaakit ng mas maraming mamimili ay naging malaking bahagi ng kanilang estratehiya. Hindi tulad ng ibang tindahan na nakatuon lamang sa isang uri ng produkto, ang CDR King ay nagalok ng malawak na hanin ng produkto mula sa disc, mobile accessories, gadgets, appliances at iba pa. Ito ay nagbigay ng dahilan sa mga mamimili na magsagawa ng maraming uri ng pagbili sa isang lugar. Ang pagkakaroon ng mga sangay sa iba't ibang mall at strategic locations ay nagbigay ng malaking convenience sa mga mamimili. Halos lahat ng pangunahing mall ay mayroong CDR King. Kaya para sa maraming tao, ito ay naging go-to store nila kapag nangangailangan sila ng murang teknolohiya. Noong mga 2000s, bago pa lumaganap ang online shopping at mataas na access sa international na teknolohiya, ang CDR King ay isang lugar na madaling puntahan para makahanap ng mga bagong gadget. Isa itong uri ng one-stop shop para sa mga taong gustong bumili ng tech items na hindi mabigat sa bulsa. Marami ang nakakilala sa tatak na CDR King. Sa pagdaan ng panahon, naging pangkaraniwan ang pangalang ito sa usapan ng mga kabataan at maging ng mas mga nakatatandang mamimili dahil sa pagiging kilala nito sa mga malls at kalsada. Hindi lamang simpleng sikat ang CDR King dahil sa presyo ng mga produkto. Sa isang bansa kung saan may malaking agwat sa kita, ang murang electronics ay nagbibigay ng pagkakataon sa mas maraming Pilipino na magkaroon ng sariling gadgets. Ito hindi lamang simpleng pagbebenta.
Ito ay pagbibigay daan sa mga estudyante, profesional at maliliit na negosyante na magamit ang teknolohiya para sa trabaho, pag-aaral o negosyo. Marami ang may sariling karanasan sa CDR King, ang unang flash drive, murang headphones o simpleng accessories na binili para sa pang-araw-araw na gamit. Hindi lahat ng Pilipino ay may kakayahang bumili ng mamahaling gadgets. Ang CDR King ay nagsilbing alternatibo para sa mga taong nais magkaroon ng basic tech items nang hindi labis na gumagastos. Ang pagsara ng karamihan sa mga branch ng CDR King ay hindi lamang isang simpleng pangyayari. Ito ay bunga ng kombinasyon ng mga pagbabago ng pamilihan, teknolohiya, kompetisyon at mga estratehiya ng negosyo na hindi nakasabay sa mabilis na pag-unlad ng retail environment. Isa sa pinakamalaking kaaway ng maraming traditional retail chain kabilang ang CDR King ay ang pagsikat ng e-commerce platforms tulad ng Shopee at Lazada. Ang mga online marketplace na ito ay nagbigay daan para sa mas murang presyo, mas maraming pagpipilian at mas maginhawang paraan ng pagbili dahil hindi na kailangan lumabas pa ang mamimili. Habang marami ang lumilipat sa online shopping dahilan ng kakayahang makapagkumpara ng presyo at produktong rapidly available, ang mga physical stores na tulad ng CDR King ay nahirapang makipagsabayan. Ang convenience ng delivery, malawak na stock at promosyon ng mga online stores ay nagpalaki ng agwat sa pagitan ng demand para sa physical retail at demand para sa online retail. Bagaman maraming produktong ay binebenta ng CDR King ay mura at abot kaya, may mga reklamo ukol sa kalidad ng ilan sa mga ibinebentang items. Marami ang mga nagreklamo na mga murang produkto ay madaling masira o hindi tumatagal, kaya nagkaroon ng negatibong reputasyon sa ilang mamimili. Ang ganitong mga pananaw ay nakaapekto sa tiwala ng mamimili sa brand, lalo na habang maraming kakompetensya nag-aalok ng mas mataas na kalidad ng produkto kahit pa mas mataas ang presyo. Ang napakabilis na paglawak ng CDR King sa dami ng mga sangay ay isang factor sa kanilang pagbagsak. Ang sobrang dami ng branch ay nangangailangan ng mas malalaking gasto sa operasyon, pamamahala, logistics at inventory management. Kung ang kita ay hindi sapat upang matustusan ang patuloy na operasyon ng lahat ng branch, nagre-resulta ito sa pagbaba ng profitability at kahirapan sa pagpapanatili ng maayos na serbisyo at produkto sa lahat ng tindahan. Kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya, ang pangailangan para sa mga CD at optical media ay unti-unting napalitan ng mga mas bagong imbakang tulad ng USB flash drives, external hard drives at cloud storage. Ito ay nagbigay daang mabawasan ng pangailangan sa mga produktong pinakaunang tinutok ng CDR King. Bagaman sinubukan ng kumpanya na magbenta ng mga bagong produkto, hindi nito ganap na naitatago ang identity nito bilang pangunahing tindahan ng optical media, kaya nagkaroon ng kalituhan at kakulangan sa pag-a-adapt sa bagong pamilihan. Maraming negosyo nagbalik tanaw sa kanilang online presence bilang paraan para lumagot makipagsabayan sa digital era. May ilang pagsubok ang CDR King na magkaroon ng presence sa online marketplace gaya ng kanilang shop sa Lazada. Ngunit ito ay hindi naging sapat upang makabawi sa pagkawala ng malaking porsyento ng benta sa pisikal na tindahan. Dumating ang pandemya ng COVID-19 noong 2020 na nagdulot ng malalang epekto sa maraming retail businesses. Ang mga lockdown at pagbabawal sa physical retail operations ay nagdulot ng pagbaba ng benta at operasyon sa maraming malls. Dahil dito, maraming branch ng CDR King ang naapektuhan at hindi na nakapagpatuloy ng operasyon. Sa rurok ng kanilang operasyon, umabot ang CDR King sa humigit kumulang 500 branch sa buong bansa, subalit dahil sa mga nabanggit na salik, ang bilang ng mga aktibong sangay ay bumaba ng malaki. Ang pagkawalan ng mga physical store ng CDR King ay hindi nangangahulugang nawala ang pangailangan para sa mas murang gadgets at accessories. Sa katunayan, maraming alternatibo ang lumitaw at patuloy na nagbibigay serbisyo sa mga mamimili na dati ring tumatangkilik sa CDR King. Ang malalaking online marketplaces tulad ng Shopee at Lazada, mga naging pangunahing destinasyon sa mga mamimili para sa murang tech gadgets, accessories at iba pang produkto. Ang mga e-commerce platforms na ito ay hindi lamang nag-aalok ng mga produkto mula sa lokal na tindahan kundi pati na rin mula sa mga direktang supplier sa China at ibang bansa. Habang namamayani ang online shopping, mayroon ding mga physical tech stores at retail chains na nag-aalok ng murang gadgets, gaya ng mga lokal na tech stalls o kiosk, iba pang retail chains na may electronic sections at specialty gadget stores. Ang tanong kung pwede muling umusbong ang CDR King bilang isang malakas at kilalang retail chain ay mahirap sagutin ng may katiyakan. Kung ang CDR King ay magpapatupad ng malawakang digital transformation tulad ng pagpapalago ng online platform, pagbuo ng mobile app at pag-integrate sa e-commerce ecosystem, pwedeng makabalik ang brand sa pamilihan. Ang pag-focus sa isang niche na market tulad ng affordable tech solution, repair services o sariling brand certified products ay pwedeng magbigay ng bagong pagkakakitaan at magpahusay ng brand identity. Ang pakikipagsosyo sa mga tech manufacturers, logistic providers o kahit mga educational institution para sa supply ng murang tech tools,
ay pwedeng magbigay ng bagong oportunidad para sa CDR King na magbalik sa pamilihan. Ang CDR King ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng retail sa Pilipinas, mula sa pagiging isang maliit na tindahan sa Quiapo noong 1997 hanggang sa pagiging isa sa mga pinakamalalaking retail chain sa buong bansa. Ang dahilan ng pagiging sikat nito ay hindi lamang dahil sa murang presyo, kundi dahil ito ay naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino na naghahanap ng murang teknolohiya. Ngunit tulad ng maraming negosyo, hindi nakaiwas ang CDR King sa mga pagbabagong dala ng teknolohiya, kompetisyon at digital revolution. Ang pagsasara ng karamihan sa kanilang mga branch ay nagresulta ng kombinasyon ng mga salik na nagbago sa pamilihan at sa mas insistent na pangailangan ng mga mamimili para sa accessibility, kalidad at convenience. Ang pag-asa para sa muling pagbabalik nito ay nananatiling isang posibilidad, ngunit ito ay nangangailangan ng mas modernong pag-iisip, pagbabago ng modelo ng negosyo at malalim na pag-angkop sa digital era. Sa huli, ang CDR King ay mananatiling isang mahalagang bahagi ng alaala ng retail sa Pilipinas. Isang tagpo ng panahon kung saan ang murang teknolohiya ay malapit sa puso ng masa at kung saan ang pagbabagong pang-teknolohiya ay unti-unti ring bumabago sa kinabukasan ng pamilihan.